everyone! Welcome to another episode of Exosia Properties House Tour. So for today's video, yung featured property natin is this brand new 4-bedroom ready for occupancy unit dito sa Grand Park Place, Imus. But before we start, please click like, subscribe, and hit that notification bell for more updates. This is Avi Federico, your property host. Para sa ready for occupancy unit na to, yung total lot area is 150 square meters and then yung total develop or floor area is 199 square meters. So as you can see, ito yung facade natin. Yung color niya is para siyang pastel blue and then parang mga dark gray, mga ganon. And meron tayo dito na house number, included na siya. So, ito yung ating doorbell. And pagpasok natin is meron tayo dito na steel mailbox. Huy, Mingming! Ayan. So, pagpasok natin dito is meron tayo ditong dalawang pocket gardens. Ito siya. Yan. Ito yung isa sa mga naging favorite na puno ko na ngayon. Yan yung ating yucca tree. So, para sa unit na to, meron tayong dalawang yucca trees. Yan. Ito yung isa. And puntahan natin yung ating carport. Ito yung ating carport. So, provision ito for 2 cars. And then, kahit na dalawang SUV, so okay siya. And then, para sa flooring natin, is naka-pebble type yung ating flooring. And then, dito tayo. Meron tayo dito na, ayan, may storage area tayo dito sa carport natin para, halimbawa, yung mga panglinis mo na sasakyan or kung ano-anong abubot. So, pwede siya dito. And meron tayo dito na ito yung mga box natin, yung mga abang natin for cables, for telephone. So, dito siya para in case na i-avail mo tong unit na to. So, yung gagawin mo na lang is i-coordinate mo siya or i-contact mo si Converge PLDT kasi yun yung mga service provider ng internet dito sa village. Ito na tayo. And then, please take note na itong unit na to is single attached siya. So, pagkaharap mo siya, itong right side ng unit, dito yung ating setback. And then, yung kabilang side, yun yung naka-attach dun sa ating perimeter ng ating unit. So, dito tayo. So, may mga spaces pa rin tayo dito in case na gusto nyo maglagay ng inyong mga gardens. Yan, pwede kang maglagay dyan ng mga bamboo trees or yung mga pandakaki. Yan siya. And syempre, nandito pa rin yung ating Inca water tank. So, para naman sa ating Inca water tank, so yung capacity nito is up to 700 liters of water. And may mga abang na rin ito in case na gusto nyo maglagay ng booster pump. And ito naman, dito yung ating service area. So, in case na maglalagay kayo ng inyong automatic washing machine or kahit yung normal na washing machine, yung manual. So, pwede siya dito. May mga abang na rin naman tayo na pwede yung paglagyan ng hose. Kasi ako personally, ayoko nung parang umaagos yung mga pinaglabhan sa kung saan-saan, kahit paligid ng bahay. Kaya maganda rin to na at least diretso na siya sa drainage. And then, isa pa dito is meron tayo dito mga outdoor outlet. Yan, Panasonic yung brand yan. Bale, total of 4 yung pinaka-outlet. And then, ito yung ating pinaka-lababo dito sa service area. So, pwede dito na maglagay ka na lang ng cabinets. And then, ang maganda dito, halimbawa, alam mo yung paggaling ka sa market, parang dito mo na idediretso yung mga lilinisin mo na mga gulay or mga isda para at least hindi mo na ipapasok sa loob kasi meron kasi mga tinatawag pa ng mga cross-contamination. May mga pagana na tayo. So, okay na okay yan dito sa lababo natin sa labas. Dito naman tayo. Ayan, ito yung ating lanay. Para sa lanay natin, yan siya. So, ito nga yung naka-attach sa ating perimeter dun sa property line nitong project na to or nung house na to. And then, ito yung ating lanay area. So, naka-pebble din naman yung flooring. And then, ito yung ating sliding door to lanay na yung access is dun sa ating dining area. Puntahan naman natin yung loob. So, hi! Tara naman sa loob. So, pagpasok natin, meron tayong wood panel door. Solid wood siya.
And meron tayo dito ang digital lock set. Ayan yung ating digital lock set. And then please take note na yung mga ginamit dito para sa switches ng ilaw, mga ganon, is Panasonic brand. Yan siya. Ito yung ating pinaka-living or receiving area natin. And then open layout ito papunta sa ating dining and then sa ating kitchen area. Ito naman yung ating kitchen area or dining area rather. So ito yung ating dining area. Sa dining area natin, ito yung access, sinasabi ko sa inyo kanina, papunta dun sa ating lanay. And then, ang maganda dito, may kasama na kasi itong, ayan, may kasama ng screen. So, pwedeng tulad dito, nakabukas lang siya para directly pumapasok yung hangin sa unit. Ayun siya. So, well-ventilated yung unit. And then, dito naman tayo sa kitchen area. And para sa kitchen area natin, ang ginamit dito is granite countertop siya. Ayan, as you can see yan. Kita nyo naman yung quality na ating granite. And meron tayo dito mga mosaic backsplash. Ayan siya. Mosaic backsplash. And then, may mga abang na rin ito in case na gusto nyo magpalagay or lalagyan nyo na inyong gas range. And then, as well as the outlets is meron na rin siya. So, dito naman sa area na to, so nakalagay, do not close this cabinet. Ayan. So, hindi natin kailangan pakilaman. Kasi meron siyang mga stainless pull-out. Ayan, pakita ko siya sa inyo. Ito. Kaya in case na gusto nyo mag-stocks ng mga delata or kung ano-ano man, pwede mo siya as your mini pantry. Yan siya dito. And then, after natin dito sa kitchen area natin, ito naman, yung pinto papunta dun sa service area natin. Yan, pakita ko lang. And puntahan natin yung ating ground floor bedroom. Yan, ito yung ating ground floor bedroom. Para sa ground floor bedroom natin, para sa reference nyo, kaya dito ang single size bed. Kung ipipilit nyo naman yung double size bed, so magiging mga hanggang dito, yung mga double, yan, mga hanggang dito. So, konti na lang yung space mo, kaya mas advisable na single size bed na siya. Na lang yung ilagay nyo. And meron tayo dito ng mga cabinets. Dito. Floor to ceiling cabinets. And then, maganda pa dito sa ground floor bedroom natin, may sarili itong toilet and bath. Kaya pwede mo siya as your guest room, pwede rin na bedroom para sa PWD or senior citizens natin sa bahay. Dito naman tayo. Ayan. So, ito yung ating toilet and bath dito sa ground floor bedroom. So, complete set of fixtures naman to. As you can see, floor to ceiling tiles yung ginamit natin. May mga outlets na tayo and then may mga abang na tayo in case na magpapalagay kayo ng inyong water heater. And then, kung maalala nyo yung mga previous house tours namin dito sa developer na to, so meron siyang yung mga glass shower enclosure. So, ngayon, meron na lang tayo dito na half na glass para sa ating wet area. Papunta din sa ating dry area. And then, aside dito sa ating ground floor bedroom, dito sa, or ground floor toilet and bath, sa bedroom number 1, meron pa itong powder room. Ayan. Ito yung ating powder room. So, ang kagandahan sa powder room natin, ang laki, tas may mga spaces pa tayo dito. May mga dividers pa in case na gusto nyo paglagyan ng stock. So, pwedeng i-ano mo na lang siya, i-renovate lagi ng mga parang ipangsara. Ayan, pwede mo siyang ayusin. And floor to ceiling tiles naman yung ginamit. And then, meron tayo dito na mirror na kung tawagin is copper type mirror siya. Ayan. So, magandang quality ng mirror. And then, meron tayo dito mga glass shelves tulad nito. And syempre, nandito yung ating freestanding sink na important pa siya ng developer. And then, puntahan naman natin yung ating second floor. So, hi! Welcome lang sa second floor ng ating unit. So, dito sa second floor, bago ko pakita sa inyo yung mga bedroom, so, discuss ko muna yung ating stairs. So, sa stairs natin, yung ginamit is apitong wood siya. Ayan. And then, kung mapapansin nyo yung nasa likod ko, is naka-high ceiling tayo. So, mas maaliwalas tingnan yung unit. And then, as well as, meron pa siyang malaking bintana. So, directly papasok ng ating direct sunlight. Una ko ipapakita yung ating master's bedroom. Ang ganda.
Ayan, dito sa ating master's bedroom, as you can see, ang laki ng bintana. Ayan. Siguro kung napapanood niyo yung mga previous video ko, parang masyado ko na-amaze kapag malalaki yung bintana ng unit yan. Buksan ko muna siya kasi meron namang screen, isara ko lang. And then yan, ang ganda, ang laki. So, pwede mo nilang siyang palagyan ng mga blinds. So, in case naman na gusto mo magpalagay ng blinds, so may mga contacts din kami dyan. Pwede namin kayong i-refer kay Harvest Blinds and Curtains. Yan. So, Harvest Blinds, baka naman. So, dito naman tayo sa area na to. Ayan. Dito sa area na to, ito yung ating cabinet. Ayan. Para sa ating cabinet, so, floor to ceiling yung cabinets natin. As you can see, madami kang malalagay dito. Yung mga dividers natin. And then, laminated wood yung ginamit dito sa ating cabinets. Pero maganda naman dito, ito yung mga top of the line yung kumbaga high quality na laminated wood. And then, ang isa pa sa accent ng ating masters is ito. Ayan, meron tayo dito mga wall claddings. Yan siya. So, I think pwedeng dito mo lagay yung iyong bed. So, kahit queen size bed, is spacious enough pa rin siya. May space ka pa rin doon para mapuntahan mo yung cabinets mo. And puntahan naman natin yung master style. Diba? Ito yung ating master's toilet and bath. Para sa ating master's toilet and bath, so ang laki niya. Ayan, parang mga ka-size na to ng mga ibang bedroom sa mga previous house tours na napakita ko. And then, floor to ceiling tiles yung ginamit. Dito meron tayong mga wall niche. Yan, meron pa tayo dito mga handrails ba yung tawag dito. And then, syempre, para sa master's bedroom natin, hindi mawawala yung ating customized bathtub. Yan yung mga nauso ngayon, mga freestanding bathtub. Kasi kung napapansin niyo yung mga dati, kasi yung parang buo lang siya. Yan yung mga bathtub before. Pero ngayon, mga ganito na yung mga nauso, freestanding bathtub. And then dito sa likod ko, meron tayo dito glass shower enclosure. Yan, naka-rain shower tayo with handle. And then please take note na may mga abang na ito in case na gusto niya magpalagay ng inyong water heater. Dito naman, so meron tayo ilalagay na bidet, flush yung toilet, and then with lavatory. Puntahan naman natin yung ating bedroom number 2. After natin dito sa ating master's bedroom, so next naman natin ito ating bedroom number 2 dito sa second floor. Ito yung ating bedroom number 2. So kaya dito mga double size bed or pwede rin as double deck or bunk bed kung tawagin. Ito siya. And then please take note na nakabang ito for window type aircon. Hindi ko yata nabanggit na dun sa ating master's bedroom and then as well as sa living area is nakaabang yun for split type aircon. May mga abang nga siyang butas. And meron tayo dito na vanity area tulad dito. And then syempre yung ating cabinets. Yung ating built-in cabinets. Ang laki. Naisip ko nga minsan kung ganito yung cabinets ko, abot ko kaya hanggang taas. And then puntahan naman natin yung ating last bedroom. Ayan siya. Para sa ating last bedroom, so medyo mas maliit ng konti itong size nito. Pero ang kagandahan naman dito is yun pa rin, complete set of fixtures pa din. So as in yung bed mo na lang yung dadalhin mo or yung mga damit mo. Kasi nga meron ka na dito ng mga cabinets nila dito. So meron na rin man tayo ditong area para in case na gusto mong i-hanger yung iyong mga damit. And then dito sa side na to, ito yung iyong vanity area. Ayan siya. So, yung vanity area natin may ilaw na rin yan. And then, para sa last part ng ating house tour sa unit na to, is ipapakita ko sa inyo yung common toilet and bath. Ayan, ito yung ating common toilet and bath. So, same as usual pa rin, floor to ceiling tiles. Meron pa rin tayo dito na glass shower enclosure. Ayan siya. And then, complete set of fixtures pa rin naman. In case na gusto niyo magpalagay ng water heater, so meron naman tayo dito handheld shower, meron tayo niyan, bidet, flush yung toilet, and then also yung ating lavatory.
Kaya kung nagustuhan mo tong unit na to, so wag mong kakalimutan na mag-like and then syempre mag-subscribe para palagi kang updated sa aming mga house tour. Ilalagay namin yung full details itong property sa description box and also ang aming contact numbers. Thank you for watching!